Alam po ba ninyo ito, Mr. Secretary, na nangyayari sa sarili ninyong bakuran? Baka hindi po ninyo alam ito eh. Continuing, we would like to recognize the Honorable Secretary Francisco Duque of the Department of Health to give his opening statement. Secretary Duque, good morning. You're recognized. Good morning. Secretary, yes, Good morning, we can hear you Chairman, now. Chairman Mike Defensor and Jose Antonio Alvarado, the honorable members of the Committees on Public Accounts and Good Government and Public Accountability. What I did in the Senate, making myself available to both chambers despite the challenging times. It is the Senate committee made baseless findings on mere allegations alone. I was impleaded on the IRM when I was not even part of the deliberation and did not sign the said resolution. Ni anino po nung akin pirma ay hindi makita. Deliberated and the UHC law that Congress passed in 2019 made the chairman and member of the PhilHealth Board, who have tirelessly worked in ensuring and the Universal Healthcare Act. Sapat in the universal healthcare at the kalidad na sa PhilHealth. I'm optimistic that under the most able leadership of Attorney Dante Gueran, he will ferret out the scalawags and return the public's confidence in PhilHealth, especially in these trying times. I am for zero tolerance on fraud and corruption. In my first year as PhilHealth PCE in 2001, signed the MOA with the National Bureau of Investigation for investigation of cases in aid of fraud prevention. As chairman of PhilHealth in 2005 to 2009, the board created the task force Kisap Mata to investigate cataract-related cases. This eventually led to the filing of at least 3,000 cases against erring providers. When I returned as chairman of the board in November 2017, I discovered that these cases were archived for failure to serve legal processes to the eye centers, so I directed management to exert every effort to reinstate those cases and pursue them vigorously. As chairman of the board in late 2017 was for the management to adopt a rotation policy as a strong anti-corruption measure using the balanced scorecard so that with identical weaknesses, and approve the internal code of conduct that will govern the principles, values, standard, or rules of behavior of PhilHealth officials and employees. Likewise, the board mandated the decongestion of cases and claims resulting in backlogs and longer turnaround TAT time of cases languishing in the offices in the Corhida, and the Midas report to resolve significant weaknesses in PhilHealth's operations based on data-driven reports of outliers in the benefit payments that may have resulted in the abuse and undue depletion of National Health Insurance Fund. This data analytics has resulted in what we refer to today as the Midas report, copies of which have been provided to members of the legislature, and we hope that with your prudent eyes, outliers are judiciously studied and appropriate legislative reforms are crafted.
On the reversal of final and executory judgment of the courts on the suspension orders imposed upon erring and fraudulent healthcare institutions. As reported to the Senate Blue Ribbon Committee and Committee on Health and Demography last year, the board considered many factors before it made the decision to compromise on how judgments are to be serviced. As you all very well know, a decision that acquired finality becomes immutable and unalterable, and it may no longer be modified in any respect, even if the modification is meant to correct erroneous conclusions of fact or law, and whether it will be made by the court that rendered it or by the highest court of the land. However, there are exceptions to these rules, such as number one, the correction of clerical errors. The so-called non-pro-tonque entries which cause no prejudice to any party. Third, void judgments. And fourth, whenever circumstances transpire after the finality of the decision rendering its execution unjust and inequitable. Fifth, to serve substantial justice and equity. On a final note, Mr. Chairman, allow me to report on our coordinated operations to defeat epidemic teams, the code team visits of the Interagency Task Force and the National Task Force. Sa pagbabahay-bahay ng mga code teams sa 17 priority NCR LGUs, nakatapos po sila ng 1,334 households kung saan lahat ng confirmed cases, suma total 1,500, pati na rin ang halos 10,000 close contacts ay agaran naka-quarantine or isolate. Hindi man lahat ay nasa facility isolation or temporary treatment and monitoring facilities, ang lahat naman na naka-quarantine or isolate sa kanilang tahanan ay bantay sarado ng ating Barangay Health Emergency Response Teams or BERTs. Lahat din ng mga sintomas ay ating pinaswab gamit ang RT-PCR. Inuna din natin sa RT-PCR testing ang mga vulnerable. Sila po yung mga matatanda, may comorbidities at mga buntis. Sa mga close contacts na walang sintomas, ipinomonitor po kung sila ay magkakaroon ng sintomas at kakailanganin pang mag-test. Kung hindi na magpakita ng sintomas, basta matapos ang 14 na araw na quarantine, ay maaari na po silang ma-discharge at sa trabaho o ma-integrate sa kanila po mga komunidad. Ang ating pong golden rule, when in doubt, isolate, huwag nang antayin ang test, lalo na ang paglalabas ng resulta. Mr. Chairman, against corruption. Same way, I remain unflinching in my battles. Not only in the fight to protect my character as a public servant, but also in the fight to implement President Duterte's noble vision for genuine universal access to healthcare for all Filipinos and ensure we come out of this pandemic healthy as a people and as a nation. Rest assured, I am one with you in the endeavor to ensure accountability of public officers and uphold public office as a public trust. Thank you very much, Mr. Chairman, for giving me this opportunity. Marami pong salamat muli. Thank you, Honorable Secretary. I just wanted to ask you, Mr. Secretary, you know, the all case rate started in 2013. Pagkatapos po maipasa yung Republic Act 10606. Prior to that, nagkaroon na po ito ng pagsisimula ng 2010. Ngayon, pagkaklaro lang po, for the record, 2005, 2009, doon po kayo naging kalihim ng Department of Health. Bumalik kayo ng 2017. Noong 2017 po, at maging noong of course, alam naman po natin noong 2019, yung COA report ng 2018 ay wala na. Dahil nga ang sabi lang, hindi daw makapasok yung mga COA doon sa mga end claims computerization. No, I just wanted to ask you, Mr. Secretary, bakit po nung 2017, 2018, hindi na po natin nabigyan ng panahon o pagtingin etong nagiging corruption sa all case rates na yearly since 2013 ay meron po kayong COA report? Ito pong mga COA report, ang management po ay inatasan na tugunan
lahat ng mga COA reports, no? Dahil ito naman po ay mandato ng management to answer all of the audit observation memos and the nagkakaroon po ng mga exit conferences. Hindi ko lang po maalala yung mga detalye nito pong mga COA reports, audit reports, no? But we look into this, Mr. Chairman, as soon as I have the data. But suffice it to say that the board in 2020 directed the Benefits Development and Research Department to review all case rate system following the diagnostic related groups framework. Ito po yung mga pinakahuling pag-aakas sa management, and this is actually in line with the provider payment reform under the Universal Healthcare Act. So babalikan ko po, Mr. Chairman, ito lang mga detalye. Ito pong mga halimbawa, ito pong I would like to share. PhilHealth in 2018 and 2019 has existing reforms to address ito po upcasing naman. No? Isa po ito kaakibat ng mga findings patungkol sa all case rates. In claims for reimbursement for community-acquired pneumonia, acute gastroenteritis, and urinary tract infection were subjected to prepayment medical review, and the documentary requirements for these cases are being requested before payment of claims are made. So ito po yung mga ilan sa mga hakbang na pinakilala natin o in-initiate po natin kasama yung claims form 4. Ito po ay in-introduce natin to facilitate the review of care prior to reimbursement of claims para lang masigurado natin ano ba talaga ang dahilan kung bakit napasok sa ospital itong mga pasyente. Ano ba yung kanilang mga diagnosis, ano po ba yung kanilang mga previous diagnostics, just to ascertain na hindi po sila makapang-daya sa kanila pong mga sakit. Mr. Secretary, in 2017, ang reports ng pneumonia po sa DOH ay 450,000. Ang lumabas po sa PhilHealth ay 707,000. Would you kindly react to that, Secretary Duque? Maraming salamat. Yung pong ang aking pong recollection dito, yung pong mga datos na pumapasok sa Department of Health, galing po ito sa mga public health facilities. Okay. Yung mga RHUs, the health offices. So ang Secretary Duque, I think we lost the good secretary. Nawala po siya. Pero at any rate, when he comes back, no, to continue lang, para lang ho kasi dugtong na lang dun sa... Secretary, are you there? Yes, I am here. Nawala po. Were you able to listen to my early... Hindi po namin napakinggan, Secretary, dahil po nagkakaroon po ng signal po na masama. So you're saying that the 450 are just from public hospitals at wala pong recorded na private doon kaya naging 707,000? Yes, this is the report that has been submitted to me that public facilities ang karamihan ng datos ng DO, yung nabanggit ko po na RHUs, MHOs, city health offices, and the provincial health offices ang pinanggagalingan po ng mga limitadong datos from the public sector facilities. Samantalang ang PhilHealth, dahil ina-accredit nito both public and private facilities,
di hamak po na mas malaki ang kanilang datos dahil kasama ang private sector data. But Secretary, we all know that in 2017, wala naman pong pneumonia outbreak. Para hong sa PhilHealth, taon-taon may pneumonia outbreak, Mr. Secretary. When this was raised before, ang sabi po ng DOH... Yung pneumonia po, Go ahead, Secretary. Ay, hindi talaga natin... Sorry ho, Mr. Secretary, talaga pong masama signal. But anyway, yun na lang pong last point ko. Would you be willing to have to grant the President emergency powers para ho ayusin ang PhilHealth? Opo. Maganda po yung inyong panukala na ibigyan po ng karagdagan na kapangyarihan si Pangulong Duterte para mas mabilis ang reforma na isailalim ang Philippine Health Insurance Corporation. Mr. Secretary, just to inform you, the committee is inclined and we are already discussing about the emergency powers to be granted to the President. But at any rate, Mr. Secretary, pasensya na ho dahil hindi ko rin po talaga naririnig yung mga reply, but some of the colleagues here would like to ask questions. The Honorable Barsaga is recognized. Magandang umaga, po, Secretary Duque. Chairman. Good morning. Magandang umaga po. Mayroon magandang lamang umaga po Your Honor. tayong konting paglilinaw. Katulad ng nasabi niyo kanina, at katulad din ng nabasa namin sa pahayagan, inyong binanggit na hindi kayo kasama sa approval ng IRM. At pangalawa, it would be unfair na isama kayo sa mga asunto na sinasabi ng Senado. Ngunit sa pag-iimbestiga ng Senado at saka ng Kongreso, nakita namin ang mga violations when it comes to the implementation ng IRM. Katulad ng nagkaroon ng mga releases as early as March 23, ang board meeting ay sinagawa lamang noong matatapos na ang buwan ng Marso. Sa circular na inilabas, it is intended to address fortuitous event, pero ang aming nakita, pati mga dialysis clinic at mga birthing facilities, all of them are private, ay kasama sa IRM. Amin ding nakita that except for the circular, up to now, walang implementing rules and regulations yung IRM. At ang sabi nga ni Deputy Speaker Mark Colecta, it was only on June 11 na yung in-inform ang Official Gazette ng UP Registry ng IRM, which is also in violation. Bagamat kayo ay hindi kasama sa board na pumirma dito sa IRM, sa tingin nyo ba mayroong violation sa pagbibigay at pag-i-implement ng IRM, taking into consideration yung mga nakita ng Senado pati na ng Kongreso? Salamat po. Yung layunin po kasi nung implementa nitong IRM ay para siguraduhin lang hindi po mapapatid. Lalo-lalo na po doon sa mga may nangangailangan ng dialysis or with end-stage renal failure. At kasi noon po nga mga panahon na yon, hindi po masukat ng management yung tindi ng COVID-19 pandemic dahil it is an evolving situation at kaya yun po ang naging pasya ng mga nag-implementa ng IRM.
At ngunit ito naman po ay dumadaan sa paglilipaso o review para gumawa po ng mga adjustments sa implementation ng IRM. Ngunit gusto ko lang pong bigyan din na ang kanila pong pakay o layunin ay hindi naman po masama dahil nga gusto lang po nilang siguraduhin na ang mga pasyente na may mga malubhang karamdaman ay meron po silang maaabot na serbisyo sa panahon ng pandemya na hindi lamang po COVID-19 issue, kundi pati na rin po yung mga ibang sakit, ika nga nadadawit din dito po sa pandemic COVID-19. Bakit ulit? Kasi po nga, yung mga pasyente ay may mga takot at may mga alinlangan na pumunta sa mga ospital dahil sa ospital po, alam natin doon po ang dagsa ng mga COVID cases. So sila po ay napunta dito po sa mga private facilities, hindi naman po nasa loob ng ospital. Yung po pagkakaintindi ko, Your Honor, yung po ang aking pagkakaintindi rito at gusto ko lang pong sabihin na sinuspindi po namin ang board sino mga nakaraan na 2 linggo ang implementation ng IRM subject to review and to squarely address the following issues, no? Yung sinasabi pong paratang na yung wala daw legal base, tapos may palakasan, tapos yung optional liquidation, and yung withholding tax of the IRM. So ito po ay isa-isa pong tinutugunan ng PhilHealth Management, Your Honor. Yun lang po, Your Honor, ang akin lang pong masasabi sa ngayon. Salamat po, Your Honor. Just a follow-up, Secretary. So sa madaling sabi, sinuspende ang implementation ng IRM in spite of the fact na itong IRM ay ginawa because of a fortuitous event. Sa pagsususpindi ba ng implementation ng IRM, tama ba ang aming konklusyon na mayroong pagkakamali ang PhilHealth officials in the implementation or in the grant of IRM kaya kinakailangang suspendihin to? Ito po ay kasalukuyan na tinutugunan ng PhilHealth Management dahil nga malinaw po itong mga paratang at ang board naman po ay inatasan sila na linawin kung may mga malalabo pong mga pagpapaluwanag, baka kulang sa paluwanag, kulang po sa pag-uunawa nitong mga issues na ito. Kaya yan po ang ginagawa ngayon ng management at ang alam ko po meron po tayong mga senior vice presidents na kasama ngayon na pwede po silang direktamente tumugon dito po sa inyong tanong, Your Honor. Sa ngayon, yung mga nabigyan ng IRM, pwede silang mag-liquidate for any hospitalization expenses even if they have not treated any COVID patient. Will that be correct, Mr. Secretary? Well, yung liquidation po will include both yung pong nagastos ng ospital against which they will charge the IRM releases, and also kung hindi naman nagamit ay kailangan maluwanag din po sa kanilang liquidation ang unutilized kung may excess na pondo na na-release sa kanila, dapat ipaliwanag po nila yan at magpapakita po sila ng mga katunayan kung bakit itong pasyenteng ito ay nakatanggap ng ganitong serbisyo. Meron naman po silang clinical case records, meron naman po silang mga documents, at ito naman po ay alinsunod sa operating guidelines ng PhilHealth. Na sa liquidation, dapat malinaw po ang pagsumite ng mga dokumento. At ito pong timeline ng IRM liquidation, dinifer din po natin ito. Yung board po ng PhilHealth ay dinifer din po itong
timeline of liquidation. At sabi nga namin, dapat ibalik ito sa period within which to liquidate, mga 60 days po. And yung pong lahat ng disbursements of public funds must comply with the liquidation and accounting guidelines of the Commission on Audit. So wala pong makakalusot dito, Your Honors, kasi talaga pong dadaan po ito sa masusing pag-review ng COA. Secretary, Mr. Chairman, Your Honor. Just clarification, Mr. Secretary. Posible ba na ang isang healthcare facility magkaroon ng IRM, mag-liquidate kahit na walang isang COVID patient na ginamot? Ang aking pong pagkakaintindi dito sa IRM, hindi lang po siya nasasakupan, hindi lang po yung COVID cases ang masasakupan, kundi pati rin mga non-COVID cases dahil po sa hirap ng panahon na ang mga pasyente ay hindi nga po makapunta sa mga ospital, ay yung mga freestanding facilities ay yun po ang kung saan nila ina-access ang mga services katulad po ng dialysis. So yun po pagkakaintindi ko, Your Honor, ngunit gaya po ng nasabi ko kanina, ay ang pagbubuo po ng IRM, PhilHealth Board Resolution, ay hindi ko po ito kasi, hindi po ako nakasama sa pag-aaral nito nung unang panahon, dahil po sa tindi naman ng akin pong trabaho bilang chairman ng Interagency Task Force, na ang amin pong tinutugunan ay yung mismong laki ng bilang ng pandemic COVID-19, sir. So ito po, Your Honor, talaga pong napakahirap ng ating trabaho dahil maliban po sa akin pamamalakad ng Department of Health as a separate organization from PhilHealth, ay pinangangasiwaan ko pa po ang Interagency Task Force na kung saan meron po kaming 33 member agencies po. Napakahirap po talaga. At amin pong binabantayan, binomonitor po ang mga epicenter ng COVID dito po sa Kamaynilaan at Karatig Bayan ng Region 4A and Region 3 at sa mga iba pa po lugar kagaya sa Central Visayas. So, Secretary Duque. Your Honor, salamat po. Secretary Duque, quick interjection. Yung pong suspected and probable ay tinanggal na po natin sa beneficiaries ng IRM COVID response. Secretary Duque? Akin pong i-validate lang po with PhilHealth Management kung ito po ay yung inyo pong direktiba na tanggalin po ito. Yes, Secretary. Para lang po malinaw, yung pong sentimiento ng komite. And probable. Yung nga lang po kasi, opo, nasabihan po ako, yung nga lang po, baka naman madihado ang mga pasyenteng may suspects or probable na mga symptoms kasi may mga simptomas ho yung mga yan, ang kulang lang ho ay yung kanilang test results. Pero nagpupunta po ng ospital yan dahil sa malinaw na kadahilanan. Meron pong ubos, sibon, merong lagnat, kulang lang po yung kanyang detection through RT-PCR, which is the gold standard of detection for Secretary, COVID-19. So, aaral ko po, titingnan ko po. kung positive naman po, walang problema sa amin. Pero ang takot po namin, pag suspected and probable, mauubos po ang pondo ng PhilHealth. And yun po ang sentimiento ng committee to,
Yun po yung aming pananaw tungkol dito. At sa palagay namin, pagka po nangyari yung suspected probable, mauubos ang pondo ng PhilHealth. So please, Secretary, the last, yes, Honorable Barsaga. Ito na ang pinakahuli, Secretary. Katulad nga ng nabanggit kanina, yung IRM, posibleng mag-claim ang isang healthcare facility kahit na walang COVID patient na itinreat. Ang sinasabi ng ordinaryong mamamayan, Mr. Secretary, sa ngayon, based on their experience, kahit na merong IRM ang isang health facility, hindi na sila halos tumatanggap ng COVID patients. Ang lagi nilang sinasabi ay puno na ang kanilang ospital, there is no more vacancy. Kaya marami sa ating mga kababayan, sapagkat walang espasyo na ang mga ospital, at yan naman ay nababasa natin sa payagan, marami sa kanila pumupunta na lamang sa quarantine facility ng mga LGU, sa mga isolation center, at kung minsan sa bahay na lamang namamatay. And because of this observation coming from our citizens, pwede ba, Secretary, na magbigay kayo ng report dito ng lahat ng healthcare facilities? Number 1, yung merong COVID triads. Number 2, yung merong COVID ward. Pati na ang mga pasyenteng nakakumpine sa kanila, pati na ang number ng patients, para man naman malaman ng ating mga kababayan na marami pa palang healthcare facility na pwede nilang mapuntahan kung sakasakaling meron silang kamag-anak o kasama sa bahay na magkakaroon ng COVID. Because this is the purpose of the IRM. Nasa nakikita ng ating mga kababayan ay hindi na-achieve ang purpose ng IRM. Thank you, Honorable Barsaga. After the reply, we now proceed to the Honorable Dan Fernandez. Medyo masama po talaga signal. Pasensya na po kayo. Ang request ko lamang, Secretary, pwede bang mabigyan nyo ang Kongreso ng report ng healthcare facilities? Number 1, yung merong COVID triads together with the capacity. Number 2, yung merong COVID ward na nagtitreat ng COVID patients. At nang sa ganoon, malaman natin kung totoo o hindi ang sinasabi ng ating mga kababayan, pag COVID suspect pa lamang, wala nang tumatanggap na healthcare facility. Opo, Your Honor, ay papadala po namin sa lalong madaling panahon sa inyo po, sa Secretariat, sa Committee Secretariat, ang lahat po ng datos na hinihingi po ninyo para lang maluwanagan ang ating po mga kababayan patungkol sa utilization rates po ng mga hospital ward beds, isolation beds, ICU beds, at paggamit din po ng mechanical ventilators, mga life-saving gadgets. Yun po, susundin po namin yung inyong pong direktiba, Mr. Chairman, Your Honor. Yun lang po maiksing kasagutan kay interjection po ni Secretary, ni Chairman Defensor. Yung po kasing suspects and probable, meron po tayong tinatawag, Your Honor, na clinical evaluation. Hindi lang po sila suspect or probable na the way we must understand, meron pong clinical evaluation kasi pwede naman pong hindi lang COVID ang pwede nilang maging sakit. Kung hindi pwedeng halimbawa beginning bacterial pneumonia or beginning viral pneumonia. Napakadaming pong sakit eh. Doon lang po sa bacterial pneumonia, pwede mag-umpisa yan doon sa Streptococcus pneumoniae. This is a kind of an adult pneumonia na kapag nagawaan po ng mga pagsusuri o test at maging negative man siya sa COVID, hindi po nangangahulugan na wala na siyang sakit. Meron pa po rin siyang ibang posibleng sakit dulot ng iba't ibang mga mikrobyo, viruses, and bacteria po. At in the exercise po ng mga pasyente of their benefit rights, kinakailangan po na asikasuhin pa din po sila. May COVID man Secretary o Duque, iba ang sanhi ng sakit. Yeah. Salamat po, Mr. Chairman. Secretary Duque, alam nyo, yung pong sakit na yan, wala naman po tayong problema na tulungan ng PhilHealth.
But under the case rate ng COVID, ang pinakamababa nyo ho, 44,000 pagka senior. Pagka po at kung may comorbidity, 133,000 na susunod, 333,000 susunod, at yung pinakamataas, 766,000. Pagka po ipinasok sila sa IRM based on the suspected and probable cases, doon pa lang po sa bigla ang tingin, almost 40 billion na po ang mawawala sa PhilHealth. So, Mr. Secretary, I'm sorry ho, on that point, I think the committee stands firm that suspected and probable cannot be part of the program. At any rate, Mr. Secretary, I'll recognize the Honorable Dan Fernandez. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Mr. Secretary, may katanungan lamang po ako. Moving forward po tayo, no? Tungkol po dun sa mga vaccine na posible po nating makuha na ng ating bansang Pilipinas. Ano po bang update dito sa vaccine natin? Well, meron po ang nakikipag-ugnayan po sa mga representatives o kinatawan ng mga vaccine manufacturing companies na nandito sa Pilipinas. Ang atin naman pong panel, ito po yung Department of Science and Technology, kasama po ang Department of Health at ang World Health Organization at ang Coalition for Epidemic Preparedness Innovation or CEPI, kasama din po ang Vaccines Expert Panel. Sa ngayon po, meron na recorded 142 vaccine candidates in the pre-clinical trial phase. 142 po yan. At sa kasalukuyan din, meron pong 31 vaccine candidates na asa iba't ibang stages of clinical human trials. Meron po kasing 4 na stages po ito, no? Clinical trials phase 1, 2, 3, and 4. So, ito po ay meron pong 6 na mga bakuna mula sa China, yung Sinovac and Sinopharma, yung pong AstraZeneca sa England, at yung Pfizer naman po with BioNTech, at meron pa pong 2, hindi ko lang po maalala, sa stage 3 na po sila ng kanilang clinical trials. So ito po, Your Honor, ay binabantayan ng inyo pong kagawaran at ang DOST at ang WHO, sinisiguro po na hindi tayo magpapahuli sa access po sa mga bakunang ito. Okay. Kaya todo bantay, todo tutok po tayo, Your Honor. So in other words, Mr. Secretary, medyo nakaprepared po tayo doon sa in any eventuality na dumating na po yung vaccine sa Pilipinas, nakaredy na po ang ating pong gobyerno sa pag-i-store at pagdi-distribute nitong pong mga vaccine na to. But Mr. Chairman, Mr. Secretary, alam niyo po kasi yung Administrative Order number 2013, 0027 na promulgated by your office, the Department of Health, and this was adopted from World Health Organization tungkol po dun sa distribution practices of pharmaceutical products, no? Pagdating po dun sa pag-storage po ng ating pong mga gamot, compliant, no? Ito po regulated natin. Ang nagiging problema po natin dito, Mr. Chairman, yung pagdi-distribute, yung good distribution practices ng ating pong mga pharmaceutical companies. Kasi, Mr. Chairman, Mr. Secretary, I heard na yung ating pong mga pharmaceutical companies, okay sila. Regulated sila. Ang problema, yung kinukuha po nilang mga service providers na nagtatransport ng ating pong mga gamot, yung mga hinahire nilang service providers are not compliant. In other words, kung ang ating pong mga gamot na dideliver, yung potency and efficacy po ay nagsasuffer. In other words, parang pag dumarating na po ito sa mga end users, para pong nagiging wala ng epekto yung gamot dahil po sa pagdidistribute in a wrong way. Mr. Secretary, you have to find ways in order to regulate these service providers, especially kapag dumating na po itong mga vaccine na to. Pag ito po dinistribute natin using mga ambulant na mga sasakyan, nalalagyan lang ng mga yelo para makontain yung temperature na required sa isang vehicle, baka pag dumating na doon sa tao, tinurok mo na yung vaccine, wala nang epekto. So, dapat po, Mr. Chairman, Mr. Secretary,
let's be more compliant and let's regulate itong mga service providers natin. Otherwise, yung distribution po natin ng ating pong mga vaccine ay mababaliwala, pati na po yung paggastos ng ating gobyerno dito po sa ating pong mga vaccine. Ano pong reply po ninyo, Mr. Secretary? Maraming salamat po, Your Honor, Mr. Chairman. Ito po, tama po yung sinabi ninyo na kinakailangan na malinaw na meron pong certificate of good distribution practice or CGDP. At kaakibat po nito yung pong certificate of good manufacturing practice. At hindi po tayo basta-basta mag-aangkat ng mga ganitong mga gamot o bakuna nang hindi po malinaw ang distribution practice. At sa procurement naman po nitong mga logistics companies na ito, na sila po ang magdi-distribute, meron pong terms of reference. Halimbawa, yung pong container van na magdi-distribute, dapat meron po siyang set temperature na kasama po yan sa terms of reference, pati yung ilang degrees centigrade. Kailangan malamig po yung van na kung saan po siya ang magdi-deliver ng hindi lamang po mga bakuna kundi mga gamot. Okay. So malinaw po ito sa proseso ng Department of Health, Your Honor, Okay. Mr. Chairman, na meron po tayong hinihinging Certificate of Good Distribution Practice. Okay. At Mr. yung pong mga Pasensya na po kayo, Mr. data. Secretary, na mahina po yung signal nyo, saka mauubos na po yung oras ko. I would like to remind the good secretary that the good practices ng distribution po ay dapat po ay i-regulate po natin. Use our logistic companies who have the capability in securing the temperature of all the vehicles that will be used in transporting all the vaccines. Yun lang, Mr. Chairman. At the same time, Mr. Chairman, ay siguro ay kailan po darating ang vaccine, Mr. Chairman? Mr. Secretary, kailan po darating yung vaccine? Pwedeng, ito po ay wala pang malinaw na date of arrival. Ang alam po natin, halimbawa yung sa Russia, yung sa Gamaleya, ay ang kanila pong stage 3 clinical trial, mag-umpisa lang po na October 1. So, ito po ay baka mga April 1 pa para po sa mga ibang bakuna. Although, depende po yan kung matatapos kaagad yung mga stage 3 clinical trials. Na nag-umpisa na po yung stage 3 clinical trials. So, atin pong tatanungin ang WHO, ang Department of Science and Technology, at yung pong atin coalition for epidemic preparedness innovation. Mr. Secretary, marami po salamat sa inyo pong kasagutan. Huli na lang po ito, Mr. Chairman. Nabasa ko lamang po sa website ng Department of Health. Ito nakalagay na to at statement mo po to, Mr. Secretary. As Health Secretary and ex officio Chairman of PhilHealth, I am warning all health providers and PhilHealth officials in the strongest possible terms. Do not cheat the system, nor even attempt to do it. I will ensure that justice will be served to those who defraud the system. Mr. Chairman, Mr. Secretary, I hope this is true, no, na yung mga PhilHealth officials mananagot. Mr. Secretary, we hope na ito pong sinabi nyo sa inyong website ay maging tunay at makatotohanan. Yun lang po, Mr. Secretary at Mr. Chairman, maraming salamat po. Thank you, Honorable Fernandez. The Honorable Remulla is recognized. The Honorable Marcoleta, I'm sorry, is recognized. Maraming Maraming salamat po, Your Honor, Mr. Chairman. Secretary Duque, may ilang pong mga katanungan para sa inyo. Magandang umaga po, Your Honor. Good morning po. Kanina po ay tinatanong kayo ng aking mga kasama tungkol sa IRM. Ang gusto ko pong itanong muna sa inyo, ano po ba yung legal basis po ng IRM, Mr. Secretary?
Maraming salamat po. Meron po tayong Republic Act 7875 at saka yung pong RA 11223 allowing PhilHealth to implement guidelines in provision of benefits, benefit payments, and allows PhilHealth to contractually engage healthcare providers. Meron din po yung Proclamation number 922, Your Honor, Mr. Chairman, declaring a state of public health emergency throughout the Philippines, allowing the government to utilize resources to prevent loss of life and to cut the epidemic transmission. Proclamation number 929 po, series of 2020, declaring a state of calamity throughout the Philippines and impose an enhanced community quarantine throughout Luzon. These, along with Proclamation number 929, are the basis of classifying COVID-19 as a so-called fortuitous event. Republic Act number 11469, or the Bayanihan to Heal as One Act, mandates PhilHealth to ensure that there is available funding to address the health crisis. This also allows PhilHealth to engage the private sector. Yun lang po, sir. Yun lang po, Your Honor, Mr. Chairman. Mr. Secretary, kasi binasa ko rin po yung Republic Act 7875 at saka yung amending legislation, yun pong 9141. Tiningnan ko po yung mga guiding principles, Mr. Secretary. Halimbawa po yung Article 1, Section 2, last paragraph or last sentence. Meron pong sinasabi ron yung paragraph F, effectiveness. Ang sabi po rito, Mr. Secretary, the program shall balance economical use of resources with quality of care. Ibig po sabihin nito, kahit anuman pong programa ang dapat na ipatupad ng PhilHealth, ay hindi po dapat kalimutan yung guiding principles na kung saan sa pagsasagawa po ng katungkulan o mandato ng PhilHealth para sa kaligtasan at kalusugan ng ating mga kababayan, yung economical use of resources po palaging nandoon eh. Ang totoo nun, meron pa pong isang paragraph Q, may sinasabi puro na cost containment. Ang sabi po rito, the program shall incorporate features of cost containment in its design and operations. Ibig sabihin po, Mr. Secretary, kung sakaling gusto niyong magpanukala ng isang IRM, ang palagi nating titingnan ay yung economical features ng cost containment at saka yung economical use of resources. Ang nangyari po kasi, Mr. Secretary, napakabilis po ng pagpapatupad ng IRM, pero nagkulang sa mekanismo kung paano ito ay maiingatan. Katulad po ng tinanong sa inyo kanina, hindi naman po mga COVID cases yung pinuntahan ng mga ibang pondo, katulad ng dialysis at iba't ibang mga kaso. Iyon pala ay meron naman kayong all case rate na kung saan tinatanggap ang lahat ng mga ailments o lahat ng procedures. Pero nagkakaroon po ng hindi malinaw at confusing mechanism in the implementation of IRM simply because the guiding principles were not followed. Ang napansin po namin, Mr. Secretary, ang dami po kasing ginagawa ang EXICOM ninyo na sa tingin namin ay napapalusutan ang board. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa, Mr. Secretary. Noon pong December 5, 2017, ay meron kayong ginawa na PhilHealth Board Resolution number 2334. Napakalaki po ng impact nitong resolution na ito sapagkat dito kahit napatunayan po ang isang healthcare provider or healthcare institution na nagkaroon ng maraming paglabag administratibo, ito ay po pwede ninyong kansilahin
ang kanilang suspendihin ang kanilang accreditation. Pero dahil dito sa PhilHealth Board Resolution na ito, nagkaroon ng shift from suspension or revocation of their accreditation, you shifted into the maximization of penalties. Ito pong resolution na ito, Mr. Secretary, gusto naming malaman, sino po ba sa EXICOM ang nagpanukala nito? Sapagkat sa marami po naming pagtatanong sa susunod, ang isang pinaghalimbawa namin dito yung perpetual succor, na kung saan nagkaroon na po ng findings na suspension ng inyong arbitration office, in-uphold din po ng inyong board na dapat suspindihin ng 3 buwan yung PhilHealth ay yung perpetual succor. At nung pumunta sa Court of Appeals naman yung perpetual succor, ganun din ang ginawa ng Court of Appeals, in-uphold naman ang desisyon ninyo sapagkat napatunayan nila na tama po ang inyong desisyon. Pero dahil dito sa PhilHealth Board Resolution na ito, nagamit ito para palitan na lang yung desisyon na yon. Sa mga tweet, hindi na po ninyo sinispinde ng 3 buwan yung perpetual succor, minaximize na lamang po yung fine at ginawa pong 100,000. Mr. Secretary, yun pong Republic Act 7875, malinaw po ang sinasabi, hindi po kayo pwedeng mag-fine ng isang health care institution na lalagpas sa 50,000. Pero dito sa inyong ginawang resolution, nabaliwala po yun, na-violate po yung 7875. Dahil sa kagustuhan, napalitan na lang ang suspension. Gawin na lang fine. Ito po bang PhilHealth resolution na ito, sa tingin ninyo ay legal, Mr. Secretary? Secretary Duque? Yes, go ahead. Yes. Yes, Your Honor, Mr. Chairman, yung pong resolution ng PhilHealth patungkol po sa in lieu of suspension or revocation of accreditation, pinapatawan ng maximum monetary fine, ay tugon po ito doon sa mga pasyente po na nakiusap na hindi po mapatid ang kanilang access sa mga serbisyo katulad po ng mga cancer patients or dialysis patients na kapag ka po ni-revoke or sinuspend ang accreditation, madi-disenfranchise naman po itong mga pasyente, Mr. Secretary, lalo na po yung mga may malulubhang karamdaman. Ang tingin ko po, ang mandato ng PhilHealth ay siguraduhin po na ang mga miyembro ay hindi mawawalan po ng sapat na serbisyo, lalo na po sa mga malubhang mga sakit. Mr. Secretary, may I cut you short, Mr. Secretary? Wala na po. Alam na po namin yung argumentong ginamit nyo sa PhilHealth Board Resolution 2334 na sinasabi nga para hindi mawalan ng pagkakataon yung mga pasyente na magamit yung institution, kaya dapat i-maximize na lang ang fine at saka ang dapat na parusahan na lang mga health professionals. Pero dito po sa kaso ng perpetual succor, Mr. Secretary, na ito ay located sa Cebu, alam naman po namin meron pong 6 na level 3 na hospitals doon. Hindi naman po nangangahulugan na kapag kayong sinuspinde ng 3 months, wala nang pupuntahan yung mga pasyente. Ang totoo po, Mr. Secretary, nabasa ko po yung minutes ng inyong meeting. Ang meeting po ng, meron po kayong committee na tinatawag na Committee on Appealed Administrative Cases. Doon po,
nakita ko na may 6 namang ospital na level 3 din po. Pero ang totoo, inamin po dun sa minutes na yon, nandito yata si Attorney Mangasar, meron pang Attorney Grande doon na nagsasalita galing sa inyong opisina representing your office, na meron pong ilang mga sisters ng Perpetual Succor ang pumunta sa opisina ni Attorney Mangawang. At sinasabi nila doon, kawawa naman po yung mga ilang pasyente ng hemodialysis. May dala-dala po silang petition ng mga constituents sa Cebu. Kawawa naman po kung mawawalan ng revenues ang ospital sapagkat may utang yata silang 60 million to upgrade their equipment and facilities. Ganun po ba ang magiging kadahilanan lamang, Mr. Secretary? E di sasabihin po ng iba, sabi nga ng isang paghahalimbawa namin, pag hinuli ng pulis yung driver, wag naman po, kawawa po itong mga pasahero namin. Hindi po ganun yata ang sinasabi ng batas eh. Kahit na po i-balance natin to, Mr. Secretary, paano natin madideter, paano natin matatakot ang mga healthcare institutions na gumawa ng sarit-saring napakaraming mga paglabag kung patatawarin naman pala natin sila. Ano po ba ang pinakabatayan po kung Your bakit Honor, po ang... naririnig po niyo ako, Your Honor? Naririnig ko po kayo. Sinasaysay ko lang po ang katwiran kung bakit yung argumento na kawawa naman ang mga pasyente ay hindi po dapat tanggapin na ganun lang sapagkat nakalabag din sila. Kapag hindi po natin pinarusahan at pinalitan yung suspension, ipag-aakala po ng lahat ng mga healthcare institutions, okay na tayong gumawa ng paglabag. Ang totoo naman yan ay i-maximize lang nila yung fine eh. Magkano lang po ba yung fine, Secretary? 100,000. Sa kaso po ng PhilHealth, nag-a-average po siya ng 30 million per month na claims mula sa PhilHealth. So pag sinuspindi nyo siya ng 3 months, 90 million maliwanag ang mawawala sa kanya. Eh di putong-puto, baryang-barya lang yung 100,000. Hindi po siya mangingimi o matatakot na uulit-ulitin ang ginawa nilang paglabag. Kokopyahin din niya ng ibang healthcare institutions. Kaya ang tanong ko po sa inyo, baka gusto po ninyong aralin uli at i-revoke itong PhilHealth Board Resolution na ito sapagkat ito'y nagagamit hindi para sinupin po ang pondo ng PhilHealth, kung hindi para paglaruan ang PhilHealth, Mr. Secretary. Maraming salamat po. Yes, Your Honor. Ay isasailalim natin ito sa pag-aaral at paglilipaso. Tignan ang mga datos dito at ito po naman ang akin lang pong ibig idagdag na hindi naman po sila na absuelto bagkos ay itinaas po yung kanilang penalty. Pero tama po kayo na baka kung yan ang magiging pamantayan ay baka magaya ng mga ibang mga healthcare facilities. Pero kasi ito pong Perpetual Succor, ang pagkakaalam ko po, ay isa po siya sa mga nakapagbibigay ng Z-benefit package. Yan po, accredited siya for mga higher level procedures at hindi po lahat ng hospital accredited for the delivery of Z-benefit packages. Kagaya ng mga renal transplant, kagaya po ng mga CA na cancer of the breast, cancer of the prostate. Hindi po lahat ng ospital ay may kakayahan na magbigay po ng Z-benefit package at kaya ito po ang isa din sa kadahilanan na in lieu of the suspension or revocation ay itinaas na lamang po yung kanilang penalty o yung fine. Pero tama po kayo, sir. Pag-aaralan po natin ito sa lalong madaling panahon para makita talaga kung saan ang mga puwang at kung paano po tutugunan at nang maiwasan ito pong mga ganitong mga sitwasyon.
Mr. Health Salamat po. Secretary, total po ay papunta naman kayo sa pagre-revoke nitong PhilHealth Resolution 2334 at alam ko naman pong i-revoke ninyo sapagkat maling-mali. Isama na rin po ninyo yung Corporate Order number 2018-0039. Ito po yung implementing rules naman noong sinasabi nating board resolution ng PhilHealth 2334. Pwede po ba Yes, na sir. isama na rin nyo ito, Mr. Secretary, sapagkat ito po yung implementing rules. Maling-mali rin po ang pinagagawa nitong mga, ito po, nandito yata si Attorney Laura Mangasar. Nandito po ba kayo? Hindi po kasi magiging mabuti, Mr. Secretary, nasa harap po ng napakaraming administrative na paglabag ng mga HCIs o mga health care centers, ay papalitan nyo lamang basta nawawala po yung inyong quasi-judicial power na nasa Republic Act 7875. Kaya po humaba itong pagtatalong ito, Mr. Secretary, at napapunta pa nga po doon sa pagkakakontempt ng inyong isang abogado rito dahil pinipilit niya na kahit po pala pinagtibay na ng inyong arbitration board at pinagtibay na rin ng inyong PhilHealth board at kayo naman ay sinuportahan ng Solicitor General, ipinipilit po niya sa kanyang pangangatwiran na pwede pa rin yung palitan dahil ang PhilHealth po ay merong quasi-judicial body. Kaya po siya napilitang i-contempt namin sapagkat kung ano-ano po yung pinagsasasabi niya eh. Kahit basahin po ninyo yung Republic Act 7875, yung quasi-judicial power ninyo, hindi po saklaw. Napapalitan ninyo mismo ang sarili ninyong desisyon, lalong-lalo na kung ito'y pinagtibay na ng korte. Ngayon, nung tinanong po siya, kung titindigan pa niya yung sinasabi niya, malupit po ang kanyang sagot. I stand by my opinion. Kasi po gumawa siya ng opinion eh. Gumawa siyang legal opinion, Mr. Secretary, 1 year after the promulgation of PhilHealth Board Resolution 2017. Ang pinag-uusapan po natin ay PhilHealth Board Resolution number 2334 Series of 2017. Pagkatapos noon, gumawa nga po kayo ng IRR June 19, 2018. Ito siguro ang dahilan kung bakit gumawa ng legal opinion ang isang inyong abogado na nagngangalang Attorney Pocalian at kayo po pala ay merong power. Ito po yung salita niya. It is covered by the minutes. Because of the quasi-judicial power of PhilHealth, kayo po pala ay po pwedeng palitan ang inyong desisyon kahit na ito'y pinagtibay na ng korte. Napakalaki po ng implication noon. At yan na po namang opinion niya, ipinagtibay pa po ng opinion ng Office of the Government Corporate Counsel. Kung ganito po yung mga abogado ninyo, Mr. Secretary, palagay ko mawawala kayo sa hulog. Kanya po pala, napakarami ninyong pagdidesisyon na hindi po tumatama. Ang totoo po niyan, ewan ko kung totoo lang, nandito siguro yung mga iba, bago po ma-appoint yung bagong PhilHealth President, yung natitirang ex-com po ninyo, imbestigahan po ninyo, Mr. Secretary, mukhang nag-uusap-usap sila, and the ex-com was presided by Mr. yung COO, Arnel De Jesus. Arnel De Jesus, na ngayon ay hindi makapunta rito sapagkat napakarami raw niyang dinaramdam. Pero he presided an ex-com meeting installing Attorney Pocalian as the OIC, Senior Vice President for Legal. Hindi ko po malamang kung totoo yan. Sa makatwid, bago pa po ipaalam sa bagong presidente and CEO ng PhilHealth, meron na silang naipundar na OIC na pamalit yata doon sa isang nag-resign. At meron din pong pinalit na OIC
na magsasubstitute sumandali doon kay Mr. Mas, SVP ng MSS yata. Alam po ba ninyo ito, Mr. Secretary, na nangyayari sa sarili ninyong bakuran? Baka hindi po ninyo alam ito eh. Salamat po. Yung pong pagtatalaga nito mga OIC, ang layunin lang po, ang aking pong pagkakaintindi, ay para hindi po matigil ang day-to-day operations kasi maapektuhan po ang delivery of services. So sa madalit salita, in the exigency of service, ang atin pong COO ay nagkaroon po ng recommendation subject to board approval kung sino po yung mga OIC. Pero yan naman po ay pwede rin baguhin yan kapag mas malinaw na meron mga ibang tao pa na mas may kakayahan para po maipwesto at gawin yung pinakamahusay at talagang yung exigency of service or yung pong hindi maputol ang serbisyo, Mr. Chairman. Mr. Secretary, kayo na rin po nagsabi, para sa exigency ng service, dapat ipalit yung pinakamahusay. Pinakulong nga po namin yan dahil na contempt eh. Ano po ba, parang nililibak po ba yung House of Representatives at siyang nilagay ulit dyan na OIC? Wala na po bang mas pulpul kaysa dyan, Mr. Secretary? Hindi na nga po namin maintindihan yung kanyang legal opinion eh. Isip-isipin po ninyo, ang sinasabi niya, even the finality of judgment, the immutability of judgment can be changed. Sinabi po niya yung kadahilanan. Isa po, clerical error. Ang isa po, non-protunct. Yung minsan naman po ay invalid, void ang judgment. Yung iba po naman ay buhay at kamatayan ang pinag-uusapan. Yung isa ay technicality. Alin man dito po ay hindi magagamit kung ang pag-uusapan po yung kaso ng perpetual succor sapagkat itong mga bagay na ito ay clerical errors lang. Tinanong namin siya kung clerical errors ito, kung void ang judgment ng arbitration ninyo. Hindi. Kung meron technicality, kung merong negligence, wala po. O bakit mo pipilitin ngayong palitan? Ang tanong po namin, hindi naman pala nyo sususpendihin ng perpetual succor, bakit nagrigudon pa kayo at umabot pa kayo sa Court of Appeals, dun din pala ang tuloy. Hindi po bang kasabihan natin, pagkahaba-haba man ang prosesyon, Secretary, sa simbahan din pala ang tuloy. So, nakikita po namin dito yung kawalan ng mekanismo. The rules broke down, Mr. Secretary. Pag ang pag-uusapan po ay paggasta, napakabilis po. Pero pagka ang pag-uusapan, accounting, reimbursement, pagsinop, yun po yung wala. Meron pa nga po akong nakopya ng chat ng mga abogado ninyo eh. Kung aaminin lamang nila, alam po ba ang sabi niyo doon sa chat? Nag-chat-chat si Atty. Del Rosario, merong Atty. Bandurio, merong isa pang, basta tatlo sila, Mr. Secretary. Hindi lang daw kami pwedeng idemanda, pero mali daw yung basihan ni Congressman Barsaga. Hindi naman daw pinalitan yung, hindi naman daw ni-reverse ang Court of Appeals. Mr. Secretary, hindi natin pinag-uusapan ng reversal. Ang pinag-uusapan natin, yung pagpapalit ninyo ng desisyon sa kabila ng napatunayan na nga na ito'y nakagawa ng pagkakasala, bakit pa ninyo in-uphold at bakit pa ninyo pinayagang pumunta sa Court of Appeals? Di dapat sinuspindi nyo na lang. Total, suspension eh. Ang ginawa ninyo, pinalitan ninyo yung suspension. Yun po yung issue. Kaya ang sinasabi ni Atty. Pucalyan at ang inyong magagaling na mga abogado, pwedeng palitan. Doon po sumasabit ang mga regulation, Mr. Secretary. Yung po pwede. Yung case-to-case basis. Doon papasok yung discretion. Doon papasok ang corruption, Mr. Secretary. Kaya hindi po malinaw, hindi po istrikto ang pagpapatupad.
Yun lamang po ang aming observation, Mr. Secretary. Akin na sinabi kanina, i-review natin ito at magsusumiti kami ng anuman mga hakbang para po ito ay maging malinaw for the sole objective of ensuring yung tinatawag po natin fiscal prudence and yung pong yung magandang sinabi niyo po kanina, cost containment, etc. ay pag-aralan din. At makakaasa po kayo, Mr. Chairman, na ito pong resolution na ito ay ripasuhin natin at titingnan kung ano pa ang pwedeng gawin para mas maisaayos. Ngunit gusto ko lang pong ibalik doon sa pagtatalaga ng OC, Your Honor, Mr. Chairman, ito naman po ay hindi nangangahulugan na hindi sila pwedeng palitan pa. In fact, yung board agreed to institute parang interim lang po ito and even ask for their curriculum vitae na gusto pong kutuhin ng board members ang kanila pong mga kwalifikasyon at kanila pong mga background and kung ito naman ho without prejudice to the appointment of a new set of interim officers. So we will take note of your very good recommendation, Your Honor, Mr. Chairman. Mr. Secretary, isa na lamang po. Meron po kayong PhilHealth Selection Board. Tama po? Mr. Chair, kasi meron silang PhilHealth Selection Board. Si Mr. Mas, ang sinasabi niya, merong isang dokumento na Honorable Marcoleta, pinagbasihan. I think we have Secretary Duque. Secretary Duque, Secretary Duque, meron po kayong PhilHealth Selection Board, di po Selection ba? Board, Your Honor. Meron po? Meron po, Your Honor. Opo, kasi nung isang pagdinig namin, hinahanapan namin ng proseso. Kung hindi ako nagkakamali, si Kong Boying Rimulya ang nagtanong sa isang bisita namin dito kung paano ang batayan ng pagkaka-appoint ni Attorney Del Rosario. Ang sabi po nung sumagot, parang si Mr. Mas, meron yatang pinanggalingan na dokumento na kung ano. Pero hindi po niya inamin na meron kayong selection board.